Hello, hello, hello. Doc Bryce here. Low carb diet tips. O dun sa mga naglo-low carb dyan, or dun sa nag-iisip pa lang mag-low carb, please paki-share dun sa mga kakilala nyo, mahal nyo sa buhay, may mga health condition, diabetic, hypertension, gout, arthritis, anxiety, depression, autoimmune disease. Pag meron po sila, meron kayo, please share this live. Okay? Bigyan natin ng tips how to do it properly. Okay? So, sa panahon ngayon, we are so unhealthy. Paano natin nalalaman? Dumadami ang dinadialysis. Dumadami ang obese, dumadami ang hypertensive, diabetic, lahat nagsusulputang parang kabuti ang mga autoimmune disease, cancer. Hay nako, grabe. Bakit hindi natin napapababa? May mga program ang mga nasa health government or private, no? May mga programs sila and yet hindi na handle or hindi na re-reverse, bumababa ang statistics, ang mga numbers pataas. Pag ganun, ayun, pataas ang incident ng lahat ng mga lifestyle diseases. Ano to mga lifestyle diseases? Ano to mga chronic diseases? Oh man, kung hindi natin tutulungan ang ating mga sarili, hindi natin tutulungan yung iba, malulugmok. Dahil puro na lang sakit, gamot, ospital. At the young age of 31 years old, nagdadialysis. Imagine mo, 31 years old, baka meron pa mas bata. At ang pinaka-youngest age ko na diabetic is 24 years old. Oh. Pero yung mga obese, as young as mga bata pa lang, obese na. Yung mga may autoimmune disease, padami ng padami. Mga cancer, nagkakagulatan, nagugulantang na lang tayong lahat. Okay? So, low carb diet tips, it will definitely heal you exponentially when you do it right. Kung tama ang ginagawa ninyo. Okay? So, share this. Okay. Number 1, how to do the low carb diet or lifestyle. Okay? Number 1, focus on protein and healthy fats. Okay? Oh, Doc, paano naman yung carbs? Okay. Alam niyo, sa totoo lang, ang carbohydrates is, nung una, no, ang alam ko is more energy. Totoo naman, go food yan yung carbohydrates. It's a go food. Yan ang nagbibigay na sa atin ng energy, nagpupush, nagpapalakas sa atin. Pero, if you're going to train your body na kunin ang energy nyo sa fats, unlimited supply of energy. So, pansinin nyo, hindi pala essential ang carbohydrates. And yet, in our society, hindi pwedeng walang kanin, tinapay, mga kakanin, no? Well, hindi ka daw Pinoy pagka walang rice. Okay? So, ano ang toxic dose ng rice or carbohydrates? Ano ba toxic dose? Alam nyo, ang circulating na sugar, normal sugar dapat sa ating katawan, alam nyo kung gaano kataas? Okay? So, should be 4 grams. Okay? The equivalent of 1 teaspoon na sugar sa ating bloodstream. So, example natin, isang slice of tasty bread. Ang isang slice of tasty bread, meron siyang 5 teaspoon of sugar.
So yung 1 teaspoon doon, normal lang sa atin, bloodstream. So yung 4 na yon, re-require natin ng insulin to manage na yung 4 teaspoon of sugar na yan. So, pagka mas more than that ang kinakain natin, aba, sumusobra na kayo sa carbohydrates. Yes, akala nyo hindi. The problem is yung carbohydrates or sugar. Very addicting siya. So, hindi natin nakakaya isang slice of tasty bread. Nakakaya natin yung dalawa kasi sinasandwich. O 1 sandwich, o 10 teaspoon na yon. Paano kung dinamihan nyo pa? Take note, isang eating lang yon. Paano kung 3 beses kayo sa buong maghapon kumain nun, or 4, or 5, or 6? So, nagkakaroon tayo ng overload ng carbohydrates, which is overload of sugar. Siyempre, nagkakaroon tayo ng hyperinsulinemia. So, tumataas ang insulin natin. Take note, ano function ng insulin? Okay. Pabababain niya yung mga sugar, yung glucose. The problem is, pag mataas ang insulin ninyo, nag-i-store kayo ng fats. So, hindi kayo mag-burn. Tataba po tayo. Okay? So, yan yung i-focus natin. More of protein and healthy fats. Ano ba yung mga healthy fats? These are coconut oil, olive oil, avocado oil. Those are healthy. Kung hindi yan ang mga oil ninyo, ay, palitan nyo na yung mga oils nyo. These are toxic oil. Paano naging toxic oil? Like yung mga seed oil, may mga questions nga dyan. Dok, masama pala ang seed oil? Alam mo, nagiging masama ang seed oil. Bakit? Kasi yan yung ginagamit sa mga ultra-processed food. Paano nila ginawa ang mga ultra-processed na mga foods? Yun ang ginamit nila, mga seed oil. May mga additive to. May mga added sugar. Okay? So, yun yung number 2. Avoid ultra-processed food. Yung number 1 is more of protein and healthy fats. Alam mo, sa mga pedya, sa mga bata, you need to let them eat meat. Why? Building blocks po yan ng muscle. Alam mo, pagka mga bata, tumatakbo na yan eh. 1 year old, naglalakad na. 2 years old, tumatakbo na yan. So, they need protein. Okay? Kailangan natin ng protein. Okay? Building blocks for, eto, no? Sa mga muscles natin. Anyway, mas priority natin, yung number 2. Although priority lahat to, ha? Tips to. Yung number 2, sa dami ng mga ultra-processed na nabibili natin, na pinupuntahan natin, talagang pinupuno ang basket natin ng mga ultra-processed food. Bakit? Mura, masarap. Bakit masarap? May added sugar. O, di ba? So, akala natin healthy. May commercial pa nga. Healthy. No. If it's processed, ultra-processed, definitely, hindi po yan healthy. In the long run. Kasi yung toxicity niyan, yung unhealthiness niyan, malalaman nyo lang in the long run. Pagka chronically eating this kind of food, chronically magkakaroon kayo ng disease, inflammation, that will damage your body. Okay? So, avoid ultra-processed foods. They are high in added sugar and unhealthy fats. Ito yung mga seed oil. Okay? So, number 3, stay hydrated. Oh no. Doc, hindi ako nauuhaw. Okay. You compute your fluid intake per day. Okay? Then, please, mag-electrolytes din kayo. Bakit? If you are starting sa low carb, you need electrolytes. Hindi siya, binigay lang para lang, kailangan mo lang ng electrolytes. No, may purpose lahat yan. Ang electrolytes may purpose. Bakit? Once you take out all these carbohydrates,
ang mangyayari dyan, yung kidney mo, ipupush out ang mga electrolytes. Yung mga electrolytes mawawala sa katawan. Babawas sa katawan. Aalis sa katawan ninyo. That is why you will feel some discomfort. May mararamdaman kayong mga discomfort. Napakaswerte naman dun sa mga nag-start ng low carb na walang naramdaman discomfort. Imagine mo yan. Napakaswerte nyo yun. Bakit po walang nararamdaman? Because it is individualized approach. Merong iba makakaramdam, merong iba hindi. Okay? Pero majority makakaramdam ng mga discomfort. So, we need to take these electrolytes. Okay? Now, if you are adapted to this lifestyle, low-carb lifestyle, during workout exercise yung electrolytes. Why? Kasi during workout exercise, nag-sweat out na tayo. Okay? So, we need electrolytes pa rin. Pero, kailangan pa rin plain water. Pagka may mga health conditions kayo, tanggalin nyo muna yung mga concentrated fluids. Pag sinabi kong concentrated fluids, ito po yung mga may kulay na fluids. Coffee, tea, cocoa, or any mga sodas, no? Kahit sugar-free yan, avoid muna kung may mga health condition. Gusto nyo gumanda ang BP ninyo? Hydration, electrolytes. Gusto nyo gumanda ang sugar ninyo? Mag-normalize. Huwag kayong kumain ng mga magpapataas ng sugar. And definitely, pagka diabetic kasi, more of acidic ang katawan natin. Okay? So, paano natin isang simpleng way of alkalinizing our body? Water. Pag dehydrated, naging acidic. Okay? Pero watch out, dun sa na-overhydration, dehydration din ang punta nun. So, compute your fluid intake per day. Okay? So, ano ba yung ingredients ng electrolytes? Marami sigurado. Magtatanong ulit, Doc, paano ba timplahin ang homemade electrolytes? Okay. 1 liter of plain water, 1/4 teaspoon of Himalayan salt or rock salt. Mamili kayo dyan kung anong available. 1/4 teaspoon of baking soda. Baka mapili nyo yung baking soda, yung panlinis ng kaserola, ha? Wag. Ang baking soda na pipiliin niyo yung ginagamit sa pagbe-bake. May cookies dun sa sa label. Okay? Number 3, 1/2 teaspoon of cream of tartar and 1/8 teaspoon of Epsom salt. Yung food grade, wag yung pang-soak ng paa, wag po. Okay? So yung food grade ang kailangan natin. Ngayon, kung ano ang available na mabili nyo, timplahin nyo na. Huwag nyo nang hintayin na makumpleto. Yung iba kasi, Dok, kukumpleto nag-start na ng lifestyle niya ng low carb. Ang hirap niyan, pagka nag-start na kayo, kailangan may electrolytes na yun. Sige, kahit kulang pa yung ingredients, kung anong available, much better kung merong Himalayan salt, rock salt, or cream of tartar kasi sodium, potassium na rin po yan. Okay? So, timplahin nyo na, kailangan nyo na. Okay. Sip-sip lang ha, hindi yung isang tungga. Paano yung sip? Sip or mouthful. Okay? Then, spread it throughout the day. Okay? So, yung electrolytes nyo, 24 hours lang ang validity. So, kung 24 hours na, itapon na, palitan na ng bago. Okay? So, mahalaga dyan, hydrate. Do not overhydrate. Pag too much water, dehydration. Too few or less water, dehydration. Pag too much salt, dehydration. Pag less ang salt, dehydration. Okay? Mga doktor lang ang nakakalam niyan, pero sasabihin ko na sa mga nakikinig dito. Pwede pong malunod sa tubig, pwede din pong ma-dehydrate pag kakulang ang asin, ma-dehydrate pag sobrang asin. Okay, 3 tips. No, last 4 tips. Number 4, pinaka-importante sa atin yan. Ano yun? Learn to listen to your body. Alam mo, ang katawan natin, matalino yan. Okay? Hindi lang yung utak yung nagsasabi niya.
Ang katawan natin nagsasabi if there's something wrong with your body. Okay? Pag kami sumakit, address. Pag kami nahilo, address na natin. Wag nyong titiisin. Lalo na, no? Pag kami mga health conditions tayo, wag nating iisipin, baka mawala rin yan mamaya. Lalong-lalo na kung may mga chest pain, palpitation, no? Yung mga migraine na hindi nawawala, need nyo ng consultation to address that. Wag na wag kayong magse-self medicate or hayaan nyo lang. Okay? Wag niyo yung ako, sigurado ako, nag-google na kayo. Never do that. Alam niyo bakit? A simple symptom, pagka ginugol nyo, worst ang binibigay ng mga senaryo. Di ba? Lalo kayong kinakabahan. Oh my God, oh my God. Cancer na agad? I have a friend, no? Nag-message sa akin, ang pamangkin niya, dumumi ng dugo. Okay? Newborn. Google ngayon ng mother daw. Oh my, napakapangit yung na-google niya. Kaya nag-ano sa akin. Sabi ko, consult your pediatrician. Kailangan makita yan ng pedya. Kailangan makita, ma-assess yung bata. Because, wag muna kayo mag-google. Kasi may mga simpler explanation how, bakit nagkaroon ng ganun. Ino-observe mo na yan. Kasi kung may sakit talaga ang inyong mga anak, may sakit ang inyong mga mahal sa buhay, these symptoms or this sign will be consistent. Ngayon meron, tomorrow meron ulit. Alam nyo, mapapakiramdaman ninyo yan. So always learn to listen to your body. Halimbawa, chest pain kayo, nawala in 5 seconds. Oh, that's a alarm na yan. Chest pain, that's not normal. Pag may mga discomfort kayo, hindi po talaga normal mga yan. I-address natin. I-correct lang natin. Paano? Kung hindi nyo makorek, kung hindi nyo mahanap saan yung problem, consult your trusted doctor or kung ano yung lifestyle niyo, doon kayo sa doctor na doing that lifestyle. Mahirap kasi kung ang lifestyle niyo to, tapos ibang doctor, ibang lifestyle nila, napakahirap makipag-usap. Nagkakaroon kayo ng contradicting ideas. Di ba? So, kung gusto niyo magkaroon ng smooth na consultation, same lifestyle dapat. Okay? Mahirap yun. And, ang paglo-low carb lifestyle, it is an individualized approach. Pwedeng ito yung problem, same lang problem, pero different management. Okay? Marami po akong in my clinical experience, handling mga low-carb patients, no? Same mga discomfort, same symptoms, but iba-iba ang management na nagiging okay sa kanila. Mag-a-approve. Yung iba, apple cider lang, umokay. Pero yung iba, hindi. Diba? It is an individualized approach. Kaya po andito si Doc Wright. So that if you have problems, if you have mga concern, ma-address na agad natin. So, please share this live, lalo na doon sa mga nag-iisip pang paanong i-handle ang kanilang health condition. Marami na po akong mga nag-message sa akin, mga may kidney disease, mga diabetic, obese. Pero kasi tandaan niyo, lahat ng mga sakit na darating sa atin, it is due to lifestyle. 90% lifestyle yan. 10% genes. So, if you want to address that, address your lifestyle muna. Mahirap kasi kung ang iisipin na, puro tayo genes. So, parang ang iisipin na natin, wala na. Kasi genes na yan eh. Nasa genes ko na, hindi na mawawala. But if you want, no, kung iisipin natin, ay baka ito yung mga unhealthy lifestyle na ginawa ko, kaya akong nandito sa situation ko, ayusin nyo ang lifestyle nyo. Once na ma-address nyo ang lifestyle, magugulat kayo.
Marami po akong mga na-handle na patients, no? Years doing these different diets, no? Hindi na-address. Puro laboratories, puro diagnostic procedure, mga ultrasound, no? Yan yung mga ginagawa. Medication ang binibigay agad. Okay? The problem, years. 1 year, 5 years, 10 years, decades na, andyan pa rin si problemang health. Bakit? Parang yan na yung kakambal mo hanggang sa pagpanaw mo. No. Okay? When you address the root problem, wag nating tapalan ng Band-Aid, ang mga Band-Aid medication. Try muna natin lifestyle modification. Okay? Kasi kahit na i-Band-Aid natin ang mga medication, mga oral meds, i-Band-Aid natin yan. If you're not going to change your lifestyle, there's no change. Hindi magbabago, lalo lang, yung iba, lalong lumalala. So, anong nangyayari sa medication? Nadadagdagan na mas matapang, mas potent ang dose. And eventually, katulad sa mga matataas ang sugar, they will give oral medication isa. After 3 months, tumaas ang sugar pa rin, hindi na nag-normal, dadagdagan na another 1 medication, so 2 na medication. Every follow-up check-up nyo, pansinin nyo na lang. Isipin nyo, reviewin ninyo. Dati, isa lang yung gamot ko noon ah. Bakit after 10 years, bakit yung isang gamot ko ngayon, 8 na ang gamot? 6 or 8 na. 10 years na. Imagine mo yun. So, ibig sabihin, hindi kayo gumagaling. Hindi tayo umaayos. Bagkus, lalong lumalala ang ating health conditions. How to prevent worsening, no? Yung worsening condition natin, you need to look for the root cause. Okay? Ang mga katulad ko, no, sa physician, na-train kami kasi na isang symptoms, alam ko na yung gamot na yan. Ang disease mo, ito yung gamot. What if changing your lifestyle, umayos ang problem mo? What if? Try natin. Yung, meron kang hindi bumababang liver enzyme. Kanina lang, may patient ako. Ang tagal na niya. No? Liver enzyme is 120 or 100 plus daw ang liver enzyme. And yet, pagka in ultrasound, normal ang liver, hindi fatty liver. O, di ba? So, every time magpa-check up siya, palaging elevated ang GGT, SGPT, SGOT, elevated palagi. So, may maintenance. May supplement, liver supplement. Mahal daw. Alam ko mga liver supplement, napakamahal, mga 100 plus yan a day. So, years ngayon. Nung nag-change daw siya ng lifestyle, nag-low carb siya, dating obese or overweight, nag-normal na. Akala pa nga niya payat na daw siya. Kasi ang daming nagsabi sa kanya, no? Nung makita siya ng isang best friend or friend, close friend, ang sabi sa kanya, dugyot! Oh, di ba? Talaga mga kaibigan natin, pagka mahal na mahal tayo, totoong sasabihin sa inyo, kung dugyot ka. Okay. But, eto dun sa mga obese na pumayat, marami magsasabi sa inyo na ang pangit mo na, ang payat-payat mo na, no? May sakit ka ba? May cancer ka ba? Huwag po kayong ma-offend. Okay? Because they were just used to you, seeing you na chubby noon. And ngayon, nung pumayat po kayo, nag-lose kayo ng weight, no? Akala nila may sakit na kayo. Pero, pagka mga bagong friends, mga bago lang na mga tao, maka-meet kayo, ma-meet kayo, hindi nila sasabihin yan. Because, ang tingin nila sa inyo is healthy. Ang tingin nila sa is normal ang appearance. Okay? The best thing is,
Huwag niyong pakinggan yung mga nagsasabi sa inyo na ang payat-payat, no? You compute your BMI. Okay? Compute your BMI. Pagka nasa normal weight kayo, okay. Ngayon, if you are nasa underweight na, sa mababa sa normal, that is the time na you need to pause. Dapat ayusin. So usually pagka underweight, anong ina-advise ko? Eat 3 meals a day. Ang fasting, 12 to 14 hours only. Huwag nyo nang extend. Then do lifting exercise. Do lifting exercise. Kailangan nyo na magkaroon ng resistance exercise. Why? Kasi pag tumatanda po tayo, ang metabolism natin bumababa. Paano natin patataasin ang metabolism natin? Lifting exercise. Pag tumaas ang metabolism natin, gaganahan kayong kumain. And you will look for energy. Anong energy? Food. Real foods. Not junk, not processed, not ultra-processed. Please, eat nutrient-dense food. Okay? And magugulat kayo, magtutone na ang inyong mga muscles. Yung mga nagsasag na skin, magtutone lahat yan. Magkakamuscle din kayo. Okay? Improvement. Best version of yourself will take 1 or 2 years or more if you are consistent of doing this lifestyle. Tips lang yan. Okay? Start now. Gusto niyo mawala ang mga gamot ninyo? Gusto niyo maging healthy? I've been there, no? Yung mga obese. Present ako dyan. Alam ko ang feeling. Alam ko ang pakiramdam ng obese. Kaya, kung tatanungin niyo ako, ayoko nang bumalik doon. Sa totoo lang. Mas magalaw ako ngayon. Mas hindi ako nihingal pagka aakyat. No. Mas lighter ang pakiramdam. Okay? Tandaan po ninyo, ang obesity is it's an individual, as individual, it has a high risk for having cancer. Talagang nakakalungkot, no? Pagka mas malaki ka, mas obese ka, no? Mataas ang incidence na pwede ka magkaroon ng cancer, na pwede ka magkaroon ng ibang mga sakit. Kaya, please, let us unite. Let us spread this news na pwedeng pumayat. Kung si Doc Bry from obese to naging normal ang weight, you can do that also. Without meds. Kadalasan ngayon, surgery yung iba eh. Sa abroad, ang ginagawa, binabawasan ng stomach. Okay? So, kaya pumapayat sila. Without surgery, you can do that. Tanggalin natin ang cravings ninyo. Eventually, unti-unti yan. Unti-unti, maglulus kayo ng weight. And still, you will be healthy, energetic, hindi na kayo antukin. Okay? Kadalasan sa mga high carbs, kumain kayo niyan, naantok agad. Pero sa mga low carber, pansinin niyo, wala nang siesta. Okay? So, these are the tips. Focus on protein and healthy fats. Avoid ultra-processed foods. Okay? Stay hydrated. Electrolytes. Water. Concentrate kayo. Learn to listen to your body. Pagka maraming signal na may problem ang katawan ninyo, you need consultation. Hindi nyo ma-address yan ng mag-isa. Kaya marami po mga naglo-low carb, mga on their own, doing the low carb, marami pong problem na hindi nila ma-address. No? Kaya andito po ako to help you ensure your health, be healthy, and be guided properly. Andito po ako at si Kuya Gibo. Okay? So, this is the right time to ask question. Pero paalala lang, ito is not for knowledge purposes only. Hindi po ito, huwag nyo ituring na final diagnosis sa inyo. If you have health condition,
please consult your trusted doctor and, of course, yung same ideals ninyo, same lifestyle ninyo na health practitioner, dun kayo magpakonsulta for, syempre, smooth talk, smooth communication. Okay? Ayan. Grabe, malapit na ang Christmas, ano? Oh, Merry Christmas sa inyong lahat. Masaya po ba ang inyong Christmas? Yes, hopefully, no? Masaya throughout this year and the next year. Bakit ko sinabi? Because in times of holidays, no, mga Christmas, New Year, or mga fiesta, mga event, no, maraming nai-stroke, maraming heart attack, maraming binabangungot. Acute pancreatitis, tinatawag doon. Okay? Para hindi tayo masama sa numbers na inaatake sa puso, na stroke, lessen or take out this high carbs, high processed food. Okay? Tawag dito, mag-focus sa nutrient-dense food. Okay? Okay na okay yan. Yung sugar ko po, 150. Ano ang maganda kainin? Okay. Siyempre, kung ang sugar ninyo tumataas, please take out all those foods na matatamis. Kasi pagka matamis, tataas ang sugar. Okay? Tanggalin nyo na yon, one at a time. Ngayon, meron din mga foods na hindi matamis, pero nagpapataas ng sugar. So, ile-lessen natin ng rice, bread, pasta, no? Yung mga fruits na matatamis, grabe, ubas, isa dyan, no? Mataas ang sugar. If you are diabetic, please take out this. Wag sumobra. Imagine ha, 4 grams of sugar lang ang normal na dapat dumadaloy sa bloodstream natin. 4 grams, 1 teaspoon lang yon ng sugar. So pagka sumobra-sobra ka na sa carbohydrates, sumobra-sobra ka na sa mga sugary food, sugar drink, pahihirapan mo ang pancreas mo, ang inyong lapay, no? Yung insulin, yung beta cells natin. Yan yung nagpo-produce ng insulin. So, pahihirapan natin, hyperinsulinemia, store fats. So, tumataba tayo. Nagiging obese, pwedeng maging diabetic in the future. Okay? Ayan. So, sige. Doc, naglo-low carb po ako. After 5 p.m., di na po ako nakain kahit ano except water intake. Okay lang po. Yes, okay. Yung water intake nyo, spread throughout the day. Okay? If panay-panay-ihin nyo sa midnight or madaling araw, okay, ang advice ko dyan is yung water intake sa dinner lang. Okay? Last na yon. Then before going to sleep, pee para mas Ang maganda dito, you spread it throughout the day. Yung iba kasi, pag sobrang busy sa umaga, no, hindi na nakakainom ng water. Kaya kadalasan hapon or gabi na inaagad. Yung hindi na inom, doon nila iniinom yung kanilang water. Okay? Ayan. Sige. Very good po. 8 years old with ALL, pwede po sa LCD. Pagka 8 years old, no, you have cancer of the blood, you need to eat real foods, please. Wala nang mga sugar food, sugar drink. Yes, tanggalin na natin to. Bawal ang puyat sa mga bata ngayon, ha? 8 p.m. dapat natutulog na ang mga kids. Ang nap time, 30 minutes lang sa mga kids. Sa adult, 20 minutes lang. Okay? Hindi yan, siesta yan. Hindi yan yung tulog talaga na mahaba. Kasi, kadalasan pagka natulog kayo ng mahaba sa midday, sa gabi ang hirap matulog. Okay? Yes, tanggalin natin yung sa 8 years old, mga pedya, pwede po. Tanggalin natin processed food, tanggalin natin mga sugar food, sugar drink. It will improve their health exponentially. Ang dami kong mga patient, pag sinabi kong no sugar food, sugar drink, hindi magkakasakit yan. Okay? Yan. Yes, good evening sa inyong lahat. Pasok ba ang nilagang mani? No, out po ang mani. It's not a nut.
Okay? It's a legume. Out po. Okay? Good evening, Doc. If meron na problem sa kidney, ano po ang tamang diet? Usually, pag may problem sa kidney, ito yung mga CKD. Pero alamin natin, baka dehydration lang. Pero once na elevated na ang BUN creatinine ninyo, ako nagle-lessen ako ng protein intake. So, it's either you choose keto or vegetarian. Kasi choice yan ng patient. No? Much better kung keto. Kaso, alam niyo naman sa society natin, takot na takot sa taba. So, ang sasabihin sa akin ng patient, Doc, magve-vegetarian na lang. Okay, choice niyo po yan. Okay? Ang mahalaga, you compute yung requirement, protein requirement niyo per day. Computed yan. Hindi kayo lalampas dyan. And syempre, fluids, puyat, talagang tatanggalin natin pagpupuyat, yung stress, yung fluids, kailangan natin ayusin, i-control natin ang blood pressure, control natin ang sugar, para umiwas na ma-damage further more ang kidney natin. Kasi ang nangyayari no sa atin, once nalaman may CKD, okay, may mga meds, patuloy pa rin yung lifestyle nila, patuloy pa rin na nagpupuyat, patuloy pa rin sa mga vices, inom alak, no? Patuloy pa rin na kumakain ng mga junk, mga garbage, mga processed, ultra-processed foods, patuloy pa rin. Bakit? Alam mo mga reason ng mga iba, or karamihan ng reason, may gamot naman. Diba? May gamot naman. No, you do not rely on meds. Please, rely on changing your lifestyle to make it better. Huwag kayong mag-rely sa meds. O yung iba naman, nagda-dialysis. Total, nagda-dialysis naman ako. So, kakainin ko lahat ng paborito kong pagkain. Kahit processed pa yan, kahit may sugar pa yan. Kakainin ko. Yan ang mga thinking majority of those na nagda-dialysis. Please, stop that thinking. Mali po yan. Kasi the more you eat sugar food, the more you eat processed, ultra-processed foods, the more na may damage ang mga organs ninyo, not only your kidney, your heart, your liver, pati mata, pati brain, lahat, pati ugat nyo. May damage dahil inflammatory ang mga pagkain ito. These are the trigger kung bakit nadadamage ang ating katawan because of this ultra-processed foods na to. Okay? So, yes, tamang diet, nutrient-dense food, pero control yung requirement, protein requirement hanggang dun lang. Okay? Okay. Ay, Mami Ivory. Hello, hello, hello. Nandyan kaya si Miss Braveheart. Sabi, hindi ko daw pinapansin. Pagka nandyan siya, papansinin ko. Mami Lexlen, hello. Ayan. O, monitoring na lang tayo, ha? So, after 3 months, tingnan natin yung mga laboratory ninyo. Okay. Doc, yung mother ko may CKD stage 5 dahil sa diabetes. Nagpa-check up po ako every week ng blood sugar. Normal naman. May chance po ba ako magkaroon ng okay. Mother may CKD. So, natatakot ka baka ikaw magkaroon ng CKD. Because, ang thinking kasi natin, no? If my mother has diabetes, definitely magkakaroon ako ng diabetes. Mana-mana, yan tinatawag. Gusto nyo putulin yung mana-mana na yan? Change your lifestyle. Tanggalin nyo yung mga sugary food, sugar drink. Umiwas na kayo dyan. Learn not to eat foods that makes your sugar elevated. Tanggalin nyo na yan. Hindi kayo magkaka-diabetes niyan. So, yung CKD, mas malaki ang chance na hindi kayo magkaroon ng CKD. Pero guys, hindi lang diabetes na nagkakos ng CKD. Pwedeng hypertension, chronic hypertension. Kung hindi nyo na-address ang hypertension ninyo, pwede magkaroon. Okay? Yung iba naman, autoimmune, pwede. Damage ng kidney. Okay? Ang stevia po ba, paano magamit at monk fruit? Okay. Ito yung mga natural sweetener. Okay?
Okay? If you have no health condition, you can consume sweetener, itong natural sweetener, 2 or 3 times a week, wag daily. Para hindi kayo masanay. Kasi ang moderation sa akin, no, hindi yung konti-konti lang. Ang moderation sa akin, may days na hindi kayo magko-consume yan. Yan ang moderation sa akin. Okay. Ang castor oil po. Pag pinahid ba sa skin, masama sa natin. Pinahid naman yan, hindi naman kino-consume. So, okay. Maging, hindi ko lang alam kung na-absorb yan. Pero pag oil, okay naman. Sige. Huwag lang i-consume. Okay? How about if your potassium goes down? Okay. Ang potassium, delikado pagka mababa. Delikado rin pagka mataas. Dapat nasa normal level lang yan. So, ina-address yan. Pagka mababa ang potassium, nagkakaroon tayo ng weakness, lower leg. Nagkakaroon din problem sa heart din yan, ha? Kasi, ang ano ng heart natin, pagtibok, is electrolyte. No? Kailangan natin yung mga electrolytes yan. Sodium, potassium, no? Calcium, magnesium, kailangan din natin yan. So, if your potassium is down, you need to supplement with potassium. Okay? Okay. Yan. Umiinom po ako ng trimetazidine, okay, pwede po ba ako mag-IF? Listen to your body. Parang natanong na yata ito minsan sa akin. Diabetic din po ako, may maintenance. Okay. Bago po kayo mag-start ng lifestyle modification, we need baseline labs, consult, then ask your question, then tuloy-tuloy. Kasi napakahirap if you're diabetic, kailangan malaman natin kung okay pa ba ang kidney nyo, BU and CREA. Ito yung kidney function test. Okay? Maraming titingnan muna bago kayo mag-start ng lifestyle modification. Much better kumain ng protein versus rice po. Okay. If you eat more rice, no, yung cravings, pansinin nyo, kumain kayo ng may kanin, after 1 hour or 2 hours, nagugutom ulit. But if you're going to eat protein, yung satiety niya, napakahaba. Okay? Pero, para hindi sumobra sa protein, you need to chew it properly before swallowing. And, listen, kung gutom, dun lang kakain. Kung hindi gutom, please, stop eating if you are already 80% full. Okay? Ang mga low carb, no? Alam ninyong hindi kayo nasobran sa karne. Paano? Pag natapos kayong kumain, and you go walk, ganyan, you still feel light. Walang heaviness, walang discomfort dito sa abdomen natin. Okay? Pagka may discomfort, parang ang bigat, ibig sabihin na sobrahan kayo sa kinain ninyo. Okay? So, learn to listen to your body. Oy, thank you sa mga nagbibigay ng stars. Good evening sa inyong lahat. Chicken oil, as long as once lang or hanggang twice lang yata pwedeng gamitin yan. Okay? Doc, yung mother ko may, ayan, naulit ng question. Dito. Doc, pwede po ba mag-low carb na mahina ng function kidney ko po? Okay, ito yung mga CKD. Pagka mahina ang function, ito yung mga may kidney diseases. Katulad sinabi ko, ko-compute lang natin yung protein requirements, then eat real foods, eat natural foods. Ito yung mga nutrient-dense food. Okay? Do not eat ultra-processed, sugary food, na lalong magda-damage ng kidney niyo. Okay? So, tandaan din niyo, pag sobrang taas ng phosphorus na food, damaging sa, sa kidney din. Okay? Ayan. Gusto ko po sanang gumaling sa gout ko at arthritis, kaya po ako pumasok low carb. Ano po dapat ko gawin? Number 1 doon sa mga gout, matataas ang uric acid. Tandaan niyo, ulitin ko. Ang uric acid majority is produced by our body. Okay? Our liver produce 2/3 no, ng uric acid. No? So, 1/3 sa pagkain.
Kung majority, no, masasabi ko lang may inflammation yan kung merong pamamaga at sakit. Pagka mataas lang ang uric acid, walang pain, walang pamamaga, hindi yan inflammation, ha? Water lang ang kailangan natin. Iihi nyo lang ang uric acid, ma-address na yung mataas na uric acid. Okay? Kaya nga, kahit na mataas ang uric acid ninyo, if there's no pain, hindi ako nagbibigay ng medication. Okay? Pagka may inflammation, umiwas kayo, no, na ma-dehydrate ang katawan. Okay? Uminom ng water. Iwasan ninyo na yung mga coffee, tea, iwasan nyo na. Okay? Ayan. Okay. Doc, 22 lang po ako pero may rheumatoid arthritis na ako. Madadalaban sa low carb yung RA. Ako, ang dami kong mga patient RA. Yung CRP nila nagle-lessen. Kasi inflammation yan. Joint pain, maraming mga symptoms niyan na napakasakit minsan. Yung iba nga, nilalagnat. Fever, so may inflammation. So, always consult yung rheumatologist. Huwag kayong, yan ang magbabantay sa inyo. Pero, shift na kayo dun sa real foods. Tanggalin nyo na ang processed food. Tanggalin nyo na lahat ng mga sugary foods, sugary drinks, na lahat yan kasi nagkakos ng inflammation. Kung may additional inflammation pa, mas lumalala ang simptomas. Pero, pagka nasa real foods kayo, yung kinakain ninyo, yung CRP, ESR, nagno-normal siya. Okay? Start lang kayo. Ang mahalaga dyan, ma-address yung mga symptoms niyan. Okay? Yes. Merong na nagno-normal ang CRP, ESR ng mga RA. Okay. Ayan. Ano pa? Okay. Naintindihan ko na po nung sinabi mo na I should do a full body workout. Ayun, si Ma'am Angelica Tanyo, para pumagutom ako at ganahang kumain. Now I gained 2.6. Congratulations! Ito yung coach namin, no? Teacher, coach namin, nag-lose ng weight. Ito, mahilig tong umakyat ng bundok, ha? Lahat na yata ng bundok ng Pilipinas, aakyatin yan. Okay? Pero, when you climb mountains, ang maganda dyan, you do resistance exercise. Okay? Kasi resistance exercise is making your body stronger by lifting. Resistance exercise, doing resistance exercise. Lalakas po ang katawan. Kasi ang umakyat ng bundok, parang binubuhat mo yung katawan mo. Okay? So, napansin niya, nung nag-start na siya, full body workout na, nag-gain na siya ng 2.6. In fact, may nakapansin na sa akin na kapitbahay na nagkakalaman na daw po ako. Dapat talaga consistent sa workout at dapat may enough rest to recuperate the muscle. Okay, very good. Ang galing. Ayan yung mga natutuwa talaga ako, no? Natututunan na nila how to handle this lifestyle. Akala nyo lang mahirap. Kasi naging, complacent ang tawag dyan. Masyado na tayong complacent kasi very easy, ng ating, dial lang, darating ang pagkain, hindi na natin pinaghihirapan. Work na lang, puyat, eto na. Pero, we do not move. Palagi yung iba nasa upuan na lang, hindi gumagalaw. Okay? So, you need to change your lifestyle. Ayusin natin lahat yan. Okay? Ayan. Mataas po ang cholesterol ko, ano po kaya maganda gawin? Okay, if your cholesterol and LDL is high, you can lower it down without taking lipid-lowering drugs. How? Do fasting, do exercise. Bababa po yan. I stopped eating rice for 1 week already. I feel tired daily po. What are the food to energize po? Okay, nandito yung transitioning part na, no? Nag-start siya, no? 1 week already na low carb. Nagtanggal siya ng rice. Okay? Continue po. Pagka nakaramdam kayo ng tiredness or weakness, sit
electrolytes. Okay? Pag hindi nawala, kumain na po kayo. Ang kakainin nyo, yung nasa safe food list, yung mga nutrient-dense foods, wag mga ultra-processed food, wag mga sugar food, sugar drink. You will tawag dito, you will transition from high carbs to low carb, from sugar energy to fat energy. Pag nag-adapt ang katawan ninyo, wow, ang lakas-lakas, unlimited supply of energy na yan. Hindi kayo antukin, fully energized yan. Okay? Anong pwedeng ipalit sa rice na affordable? Planning mag-low carb po, Doc. Yung iba naman, egg white, yung iba cabbage, medyo mahal ang cauliflower, no? Kung ano lang, pwede. Mas cheaper yan, mga cabbage, mga gulay, or pwedeng talong. Pwede nyo ipalit doon. Okay? Ang vegetable kasi, yan yung mga carbs na pwedeng ipalit. Okay. Okay. Gluta can destroy kidney. Hindi. May studies na okay siya. Kaso, ano siya invasive. Ito yung mga gluta drip. Okay? Ang side effect niya, yung gusto natin is pumuti. Okay? Pero, kung pwedeng maging healthy, the natural way, mas okay na ako doon. Okay? Ayan. Yung barley grass, as long as wala tong mga ingredients na mga cream or sugar, okay po yan. No? Lalo na doon sa mga diabetic. Basta walang sweetener po tayo sa mga diabetic, ha? Kasi sa lahat ng mga patient ko, no, all those patient na diabetic, mga nag-insulin, nung pinatanggal ko lahat ng mga sweetener, lahat ng mga nasa quotient food list, hindi ko muna pinatake. Nagagandahan ngayon ang kanilang mga sugar. Very good. Okay. Ako, tinatanong na agad ang kidney transplant. I think million. Nung 20 years ago, nasa 200,000-300,000 lang eh. Mga 30 years ago. Okay. Kaso grabe ang kidney transplant. 14 hours yatang surgery na yun. Ang hirap. Eh, tagal. Eh, ngayon, mahal na. Million na yata yan. Doc, mga 4 months na akong low carb na ako due to diabetes pero lagi ako nahihilo. Bakit po kaya? Number 1, kung nahihilo kayo, diabetic, tapos naglo-low carb na, 4 months, ibig sabihin, baka wala kayong electrolytes, kulang ang fluids nyo. Number 1 yan. Number 2, masyado yung in-extend ng fasting. No, you need to address that. Eat whenever you're hungry. So, hindi lang tiyan ang symptoms na gutom. Pagka nahihilo, isa yan. Okay? Ngayon, pagka hindi na-address, kumain ka na, tapos may electrolytes na, kompletong fluids. Pagka nahihilo, pwedeng puyat. Okay? Kung lahat to, okay. So, titingnan natin ang medication. Baka sobrang bagsak na ang sugar nyo. You need to monitor your sugar. Okay? Kaya ako nag-a-adjust ng mga medication kasi sobrang baba na ng sugar, may tendency talagang mahilo, no? Sumakit ang ulo. Okay? Hypoglycemia. So, need natin ng consultation or monitoring pagka-diabetic or may mga health condition. Okay? 470 po ang CREA ko. Mataas po ba ang uric acid? Well, hey, 470 ang creatinine. Mataas yan. Okay? Need nyo ng consultation agad. Okay. Pag wala po yung cream of tartar, okay, pagka wala kasi yung cream of tartar, wala na tayong potassium. Yan kasi ang source ng potassium natin. So, madali lang, makabili na, nasa grocery lang ang cream of tartar. Much better meron yan. Okay? Ayan.
Paano po mag-upan ang electrolyte imbalance? Paano po, ano? Hindi ko alam yung question. Paki-re-question ulit. Okay, up. Doc, 3 months na ako strict, LCF, wala na akong any symptoms of adjustment except constipation. Nag-electrolytes naman ako. Ano po pang kulang to alleviate constipation? Okay, oil. Kulang kayo sa oil. Fluids. Kulang sa fluids. Nadidehydrate din kasi. And movement. Kailangan mong gumalaw. Okay? Ito yung tatlong yan. Pagka hindi pa rin ma-address, kailangan na natin ng may aayusin tayo. Okay? Enlarged thyroid ko, right side, pero normal naman ang TSH, T3, T4, mataba, mabilis fatigue. Okay. So, kung enlarged ang thyroid, usually ang ginagawa, pinapa-ultrasound or pinapa-biopsy. Baka may problem. Nodule. Lahat ng mga may nodule, thyroid nodule, kung kailangang i-biopsy, ipa-biopsy. So, ultrasound, makikita yung TRADS. Kung TRADS 1 and 2, no need for biopsy. Usually, 3, 4 and 5, biopsy yan. Okay? Kung mataba, syempre, mabilis kang mapagod. So, anong gagawin natin? Lose weight. Okay? Kaya yan. Nanggaling ako dyan mataba. Okay. Pagka low blood naman, so blood pressure po ba pinag-uusapan natin? Kung low blood pressure, kung meron kayong medication, need natin mag-adjust, magbawas. Kung wala namang iniinom, low blood, no, mas madali kasing pataasin ang blood pressure kaysa yung pababain. So pagka mag-push up, mag-exercise, tumataas ang BP natin. Okay? Or baka naman kulang yung kinakain ninyo. So do lifting exercise, increase your metabolism, you will look for energy, kakain ka, tumatakaw. Okay? Okay. Pagka-protein trace, hindi naman alarming. Usually pagka-trace, wag niyo naman, it's either kulang lang kayo sa tubig, dehydrated, or pwede, yes, nasusobrahan din sa protein, pwede. Okay? Or, pwede ring may infection. Kaya nga, isang parameter lang ang protein sa urinalysis. Titingnan natin yung lahat. Okay? Lahat yan. Mataas bang RBC, mataas ba WBC? Okay? Kung clean ba ang pagkakakatch, depende yan. Okay? Tsaka sa symptoms. Nakakapraning lang, ano po dapat bantayan pag may CKD? Oh my. Bantayan talaga ang may CKD. Why? Kung mali-mali naman kinakain ninyo, kung hindi kayo na-hydrate, nadadamage pa rin CKD. So, nag-worsen siya. So, wag nating hayaang mag-worsen ang kidney disease na kailangan na nating i-dialysis. Yan yung pre-prevent natin. Okay? Ang mahalaga, eat real foods, listen to your body, hydrate, okay? Avoid ultra-processed. Okay. Para saan po ang 2D echo? Ano difference po ito sa ECG? Okay, ang ECG is more of electricity, yung electricity ng puso ninyo. Okay? Ang 2D echo, titingnan niya yung mga valvula. Okay? Yung nagfla-flap yung valve kung nagfa-function. Okay? Usually, pinapa-stress test pa tayo. Okay lang, pagawa niyo yung stress test na yan. Okay? Ano pa? Hi Doc, nagtatlong kutsara po ako kinakain ko rice kasi may hemorrhoids ako pero nanghihina ako. Okay. Sip electrolytes po. Matulog. Baka naman palaging yung puyat. Okay. Consult pagka nanghihina. Kailangan natin laboratory. Okay. Ayan. Ayan. Good evening po. Nagtitake pa din ako ng Neo Black. Okay. FBS ko po is 7.26. Mataas. Sitagliptin at sa fatty liver po. Okay. SGOT of 25. I think normal na yata tong 25. Okay. Need natin mag-usap. Okay.
Monitor, do a journal of your blood pressure. Kadalasan, no, yan ang nire-require ko. Journal. Upon waking up and before going to sleep, mag-BP kayo, isulat ninyo. Pagka nagpa-consult kayo, pakita nyo sa doctor niyo or pakita nyo sa akin, i-review ko yan. Pagka magaganda yung mga result, may i-adjust tayo sa mga medication natin. And watch pa rin. Kahit na nag-a-adjust ng mga medication, you need to still monitor your blood pressure. Okay? Wow. Ayan. Doc, yung student ko na nagpapakoach sa'yo, hindi na po natutulog sa klase. Oy. Tukin ba? At may nakikita na akong mga pagbabago sa bata. Salamat po, sana magtuloy-tuloy na. Yes. No, ito yung malaki. No? Malaki siya, yung student ni Ma'am Tanyo. Tapos, pinuntahan ako for a consultation. Then, talagang pinag-usapan natin ang problem, lifestyle. Okay? Ang consultation ka is usually minimum 30 minutes yan, no? Talagang ang daming tinatanong, pupunta tayo sa lifestyle, ano mga ginagawa, kung sedentary ba to, ano yung mga kinakain, ano yung mga sport, ano yung mga hobby. Ang dami. Minsan pa nga, hindi lang sa pasyente ang na-address ko, pati buong family. Because if you are going to change your lifestyle, much better, supported kayo ng buong family. Hindi kayo pinapahirapan. Okay? Hindi kayo iniinggit. Oh, eto, kakain ako ng chocolate, kakain ako ng ice cream. Oh, iniinggit. Kailangan may support tayo. Okay? If there's support, mas madali nating gagawin itong lifestyle na to. Okay? Ayan. Good evening. Doc, hindi na ako nakabalik sa low carb. Mag 2 months na ako dito sa US. Hindi ko kinaya ang mga mga temptation siguro. Parang di ko na kaya bumalik. Ngayon, dami ko na ulit nararamdaman. Yes. Pagka bumalik kayo sa high carbs, bumalik kayo sa mga sugar food, take note ang kaya lang ng katawan natin is 1 teaspoon of sugar. Okay? So, kung masosobrahan tayo dyan, usually ang regular na mga tao na kumakain ng carbs, umaabot yan ng 300 to 500 grams. No? I think per meal pa yata yan. So, talagang napakataas ang carbohydrates. If that is your lifestyle, definitely magkakaroon ka ng mga chronic diseases. These are lifestyle diseases, either hypertension, diabetes, fatty liver, no, or mga gouty arthritis. If you want to not acquire these diseases, focus on protein and healthy fats. 2, avoid ultra-processed foods. 3, hydrate yourself. 4, listen to your body. Eat whenever you're hungry. Chew your food properly 20 times or more before swallowing. Do not sleep late. Sleep early. You can wake up early much better. Okay? So, always remember, be the best version of yourself. Right mindset, proper low-carb nutrition. Do fasting and have an active lifestyle. Adapt and you will evolve. Ingat po kayo dyan. God bless. Bye.